Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 29 ng Abril 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:42 ng umaga. Araw po ngayon ng Miyerkules. At nais ko po mag-vlog, mga kababayan, mga minamahal, direct po dito sa Los Angeles, California, patungkol dito sa nangyayari kay Chis Escudero at saka Mike Defensor. Opo, tatalakayin natin nangyayari kay Chis Escudero at Mike Defensor. Kagabi kasi ay wala pa akong makuhang magandang content doon sa nangyari dyan sa lower house. Ay alas 10:30 na ay gumawa na ako ng content. Ito na lang ang naisipan ko. Pero maganda ang nangyari dyan sa dyan sa lower house. Maganda. 53-0 po hindi ba? O, ay maganda na po yan. At saka hindi naman mahalaga yung yung to open, yung tax, yung kung ilan ang binabayad ni Mans Carpio at saka ni Sara Duterte, hindi na mahalaga yun. Ang mahalaga, napatunayan na yung sinasabi ni Trillanes na may pumapasok na pera galing sa mga drug lord doon sa account ni Sara o account ng mga Duterte. Yun ang mahalaga doon. Yung tax evasion, ibang kaso yan. O iba ang magpapile niyan. Kaya okay na rin yun na hindi nila pinayagan na buksan. Kasi nga ay narinig ko na baka makasira pa yun At hindi naman sila, ang determination lang nila o ang dinidetermine nila ay ang probable cause. Hindi yung yung ganun. Kaya hindi na nila binuksan. Pero nga, ang tatalakayin po natin ngayon ay ito. Bakit nangyayari ang kay Chis Escudero? Particularly, at saka kay Mike Defensor. Kahapon pala may sumagot doon sa binag ko nung 3 araw na ata yun yung aalis na ng bansa si Robin Hood Padilla. Sa 2028 sabi niya ay maninirahan na raw siya sa Germany dahil wala na raw pag-asa ang Pilipinas. Yun ang sabi niya o ayaw na niya sa politika dahil magulo, marumi. Ay sumagot po ito si Eduardo Gonzales. Ang sabi niya ay baka marami nang naipon. Yun ang sabi niya ay isa rin yun sa nabanggit ko pero pahapyaw lang. Yun, marami nang ipon. Totoo naman siguro yan. Kasi nga yung sahod pati yung kapritsyo nila dyan baka 1,000,000 isang buwan yan Pira pa talaga yung pinapasok nila ng mga tao dyan na kamag-anak nila. Legal yun kasi nagtatrabaho ay pero yung mga intelligence gathering o yung pag-outing nila dyan ay kung isama mo po yun ay baka 1,000,000 yan isang buwan ang nagagastos ng isang senador, hindi ba? Ayan po. Ay sang-ayon po ako at salamat po doon sa comments nyo kay Eduardo Gonzales. Kaya nga hindi ako kahit na kakaunti lang ang nanonood, ay sa ibang araw naman, pwede naman silang manood
Opo, at hindi ko po inaalis yan. Maliban na lang yung mga ibang kwan na nakikita ko na personal na tinatanggal ko na. Pero kung ganito na may aral sa politika o aral ng Diyos, hindi ko tinatanggal. Ngayon ay ito po ang reason ko bakit ganyan ang nangyayari kay Chis Escudero at saka kay Mike Defensor. Sobrang yabang kasi Ang yayabang. Yan po ang reason ko dyan. Daig pa nila ang hari kung magsalita. Para bang hawak na nila ang hinaharap pag nagsalita. Tingnan nyo po si Chis Escudero nung nananawagan ng mga tao na yung salitang portrait ay i-implement niya. Wala, tinatawanan lang niya Nagsalita pa siya na ako masusunod dito. Ay oo nga, ikaw nga masusunod, pero ay may limit naman yung panunungkulan mo, pati nga yung pagka-presidente Hindi ba? Nanawagan ang mga tao, matanggalin na siya sa pagka-presidente ng Senado. O ayan, hindi ba? At ngayon, sunod-sunod na kaso. Sa kanila kasi, ang nakikita ko walang batas-batas Ay konstitusyon pa yung nilalabag, hindi ba? Hindi natatakot. Walang batas-batas sa kanila. Gusto nila sila ang batas. Yan po. Nakasulat po yan sa Biblia. Opo. Ang tawag po ng Biblia dyan ay rebelde. They rebel against the law of God. Ayan po. Ay lahat po ng batas natin, galing po yan sa palatuntunan ng Diyos. Inaayos lang ng mga tao para kunyari sila ang author, para sila ang sikat. Yun po. Pero nanggaling po yan sa Diyos. Huwag kang magnanakaw. Hindi ba? Doon nanggaling yan. Ay pinapalitan ng plunder para yung author sikat. Ganun lang po yan O nilalagyan ng amount. Hindi ba? O baka sa susunod yan, mayroon ng super plunder O, hindi ba? Ganun lang po yan Pero ang pinanggalingan yan, huwag kang magnanakaw. Di ba? O, ngayon ay, at ito nga, gusto nila, sila ang batas. Hindi sila sumusunod sa batas kasi ang iniisip nila, wala yan. Kaya naming paikutan yan. Opo, at ang batas po ay parati namang huli. Crime muna, krimen muna bago may magreklamo, tapos may gagawa ng batas. Ganun lang po yan Pero naandyan na yan kasi ibinigay na po ng Diyos yan para sa kaayusan. The law was added, ang nakasulat po sa Biblia, the law was added to obtain righteousness o order o peace and order. Ayan po Ngayon, kung lalabagin natin yan, ay magkakawindang-windang po Ganon sa ginawa ni Escudero. Hindi ba? Binaliwala niya ang konstitusyon. Ay umiiyak ng mga tao. Pinagtatawanan lang nila. O ayan po, kaya nangyayari ang ganyan. Kung haharang ka, ikukulong ka nila. Hindi ba? Kung lalabanan mo sila, ikukulong ka nila. Namanan nila yan kay Duterte. Ayan po. Yan ang nakikita ko dyan. Kaya nga pati ito si Mike Defensor, gumaya na rin, hindi ba? O gusto niya sa kanila na lahat ng negosyo. Hindi ba? O ganon. Nagtayo ng hindi ba, tatalakayin ko yan habang dinidiscuss ko ito. Yun ang nakita ko dyan, hindi nila iginagalang ang batas o sa kanila walang batas-batas. Kaya ganyan ang nangyayari sa kanila. At gusto nila sila ang batas at kung haharang ka, kulong ka. O kakasuhan ka nila o ipapasara yung ganun sa ABS-CBN, pinasara nila. Ayan po yung negosyo mo. Yung negosyo mo na legal, na maraming
equipment, maraming tao, wala silang pakialam doon. Nag-ooperate ng legal o sophisticated yung mga equipment, ay ipapasara nila. Ay samantalang ang lahat po ng bansa gusto mga sophisticated ang mga equipment. Ay bakit yun ang ipinasara nila? Samantalang itong SMNI, wala namang kwan yan eh. Wala namang mga equipment yan eh. At yun ang binuksan nila, hindi ba? Pati nga mga kwan yan, mga tiway lang pala eh. Mga technician eh. Hindi ba? Yun ang binuksan nila. Ay pero hindi naman manunood ang mga tao. Kasi nga, kulang-kulang ang equipment. Hindi ba? Yan po eh. Yan ang trabaho ni Duterte na minana nila. Ay akala nila siguro pwede pa yan. Ay tika muna, ay 7 years na yan eh. Pag 7 years na, ay may sinusunod ako na palatuntunan. 7 ay. 7 ang perfect number ay. O completion number, o kaya ay yung magbabago yan after 7 years, o 14 years, o 21 years. 7 yan eh. Si Marcos, hindi ba? Yung tandang Marcos, natanggal siya sa ika-21 years niya. 21 years. Tandang-tanda ko, 1965 yan eh. Presidente na eh. Grade 1 ako. Natanggal siya, 86. 21 years. Bilangin nyo, hindi ba? 7 eh. At saka yung year of Jubilee ng mga Israel o mga Jewish is 49 years. 7 times 7 is 49 years. Ano ang ginagawa? Lahat ng utang, wala na yan. Yung mga lupa, ibabalik na yan dun sa nagsanla. Ganun po, year of Jubilee. Mayroon silang ganun. Yung mga utang na umabot ng 50 years, wala na. Hindi mo na pwedeng singilin kasi nga wala na yun. Ganun po sila. Free, all is free. Ay ngayon, ay ito nga sila ngayon ang nahaharap sa patong-patong na kaso. Kasi nga doon sa style nila, doon sa pinaggagawa nila. Opo. At yan po ginagawa nila. Akala lang siguro ni Chis Escudero hindi kasalanan. Yung pagbaliwala niya doon sa Portweed, akala niya hindi kasalanan yun. Kasalanan po yan. At babasahin ko po ang nakasulat ha. 1 John 3:4. Palagi kong ginagamit ito. Kasi nga akala nila hindi kasalanan eh. Ang pagsalangsang po sa batas ay kasalanan. O ang pagbali sa batas ay kasalanan. O ang hindi pagsunod sa batas ay kasalanan. Ito po whoever commits sin also commit lawlessness. Ang tawag dito is lawlessness. Pero sa ibang translation, who breaks the law. Ayan po eh. Ay si Chis Escudero, harapan, binibreak na yung konstitusyon po eh. Hindi ba? Tinatawanan lang niya, ngumingisi. Hindi ba? Adi galit na galit ang tao dyan. Ay kung ang tao ay mayroong isang matuwid doon at nanalangin, ay yan nga mangyayari sa'yo. Hindi ba? Manalangin yun sa Panginoon ay talagang ay didinggin ng Panginoon kung matuwid yung tao eh. Hindi ba? Yan nga nangyari na nakita ko. Akala niya napakalakas niya. Akala niya hawak niya lahat yung mga senador. Akala niya ay hindi siya mapalitan. Ay napalitan siya. Hindi ba? Wala siya magawa Hindi ba? Kasi nga ay nakikita rin ng mga ibang senador yan ay tika muna ay delikado, madamay tayo dito. Nagklamor ang mga tao. Hinihiling na, napalitan na yung putragis na kwan na yan, Senate President na yan. Ayun, pinalitan siya.
Hindi ba? Oh. Ay, whoever commits sin also commit lawlessness. O whoever breaks the law, commits sin. Yan po yan. Kahit balibalik tarin mo yan. And sin is breaking the law or lawlessness. Sin is lawlessness. Ayan po. At lahat po ng kasalanan may kabayaran po yan. Tandaan po natin. Although na yung pagbaliwala niya sa portrait, salitang portrait na nasa konstitusyon, binaliwala niya, ay may kabayaran yan, kasalanan niya, di ba? May kabayaran yan. At ito na nga, yung sinisino ngayon, yung mga kayamanan niya. Dahil lang sa salitang portrait. Ayan, ay problema niya yan. Hindi na natin kasalanan yan. Kasalanan niya yan. Wala tayong kasalanan dyan. Siya mismo ang gumawa niyan, bahala siya. Hindi ba? Salitang portrait lang, tinatawanan niya. Pati nga si Joel Villanueva, dinidilutan, hindi ba? Nilalabas yung dila, Gawa ba ng matino na tao yan? Hindi. Mabuti sana kung ibang topic, Baka pwede pa. Ay konstitusyon po yan, na sinumpaan natin o sinumpaan nila bilang isang opisyal ng gobyerno ay ipagtatanggol nila. Ayan, binabalahura pa nila, binabalasubas nila, Ayan po. Ngayon, ay basta ang tandaan natin, yung paglabag sa batas ay kasalanan yan. At lahat ng kasalanan ay may kabayaran. Pero po ito ay hindi lang kasi yung nagkasala siya, He is deliberately sinning. Ayan po ang nangyari kay Chis Escudero. Deliberately sinning. Kaya pinili ko ngayon ito, Hebrew 10:26. Kinakausap na siya ng mga tao, ay Chis Escudero, ay ipatupad mo na yung portrait. Ay deliberately, ayaw niya, ito ngayon, ang pinili ko, na napakaganda po nito, Napakaganda po nito. If we deliberately go on sinning after we have received the knowledge of the truth, no further sacrifice for sin remains. Yan po ang nakasulat. Ay, pero hindi ko kabisado itong translation na ito, Hindi po, Ay, pero matindi po yan, hindi ba? If we deliberately go on sinning after we have received the knowledge of the truth, no further sacrifice for sins remains. Yan po nakasulat. Pero I will try it doon sa kabisado ko, or in my own language. If we deliberately go on sinning after we have received the knowledge of the truth, there no more, sabi niya, there no more remains a sacrifice for sin. Wala na. Nalaman mo na nga na mali ka, Bakit pinipilit mo pa o ginagawa mo pa? There no more remains a sacrifice for sin. Wala na. Wala ka nang aasahan. Pero ano bang ibig sabihin nito? Although ito ay sa salvation, at yung mga nakadebate ko dito, mga baptist magagaling din ang mga baptist. Baptist po nagturo sa akin, Pero pag kinukopya ko ito, galit sila sa akin, Pero mga kaibigan ko sila, Kasi ayaw nila ito, There no more remains a sacrifice for sin. Wala na. Kasi hindi mo pwedeng ipako si Jesus Christ the second time around. Yun po, Yun po ang ibig sabihin nito. Wala nang sacrifice. Kung alam mo na pala na mali yan, o may nagsasabi na sa'yo na, Chis Escudero, i-portrait mo na yan. Ay, ayaw niya. Deliberately sinning. Kasi nga, hindi lang iisa nagsasalita, Lahat na ng tao,
O, ay wala ka ng tsansa o wala ka ng tsansa magbago o hindi ka na masisave kung ganon. Pero nga, I am speaking of the salvation. Pero pwede rin ito sa ganito. Kaya nga, ay paparusahan siya. Hindi ba? Sinasabi na sa kanya na kuha mo na yan. O, paggulungin na yung impeachment. Ay kakutsaba ang Supreme Court dyan eh. Hindi ba? Kakutsaba nila eh. O, at ngayon nga ay si Leonin hanggang ngayon hindi niya maipaliwanag yung kanya eh. Yung bakit siya gumawa ng sarili niyang procedure ay impeachment yan. Ay ang linaw na nakasulat na ang gagawa ng procedure ay yung kung doon sa lower house. Kung ang pag-usapan naman ay doon sa Senado ang gagawa. Ay bakit pinakialaman ni Leonin? Ayan nga, baka binayaran yan. O, bayad yan. Kaya ganon. Kaya hindi niya maipaliwanag eh. Sino nagpapaliwanag? Yung spokesman ng Supreme Court. Wala lang. Ay simple, o-order lang yun. O, ipaliwanag mo yan. O, ay pero aarti lang naman yun. Hindi ba? Umaarti lang eh. Wala ka rin maintindihan doon sa pinapaliwanag eh. Yan po ang sinasabi ko na kung yung ginawa nila ay wala sa katotohanan o wala sa katuwiran, magpapaliwanag man yan, iikot-ikot lang yan eh. At lulukuhin ka lang o kaya aarti lang. O kaya ay yung pagagandahin lang ang boses, hindi ba? O mag-aarti nga eh. Ang tawag dyan, aarti. Ngayon ay ito naman si Mike Defensor. Si Mike Defensor, alam ko marami ng business ito eh. Yung sa mga minahan. Opo, marami na ito. Kasi nga ay kay GMA tapos kay Duterte. Ay bakit hindi pa siya makontinto at ginawa pa niyang yung hotel na ginawa niyang bugaw. Hindi ba? Ay kaya ay wala talaga. Walang tsansa talaga. Kaya nga ang sinasabi ko dito, ang tao walang tsansa na massive. Wala. Ang akala lang natin o ang pinakikita nila, sila ang matuwid o sila ang yung wala silang kasalanan, yun ang kwan nila dyan eh. Ay ang problema nga dyan, ay ligaw ang tao eh. Akala niya tama yung ginagawa niya. Akala niya ay hindi siya masisita. Akala niya ay yung walang batas sa kanya. Ayan po eh. Kaya ganyan ay ngayon ay na-check siya. Hindi ba? Nahuli siya. Mabuti nga ay pinasara agad ni Vico Soto eh. Kasi kung hindi ipapasara yan, alimbawa, paabutin ng 1 linggo yan o 2 linggo, magsuspect na rin ako kay Vico Soto. Baka baka kasusyo siya dyan eh. Hindi ba? Ay, ganyan po talaga ang nangyayari sa mga city. Opo, ganyan ang nangyayari. Mayroon yung naggagawa ng mga business tapos ikukunikta yan. Pero mga small time lang yan. Mga small time na kung masita, hihinto, ganyan. O kung ma-check sila, ay lilipat. Ganun lang yan. Pero dito kay Mike Defensor, parang hindi ako maniwala kasi nga, yun lang kayamanan na nakukuha niya sa mga minahan, ay grabe na po yan eh. Ay bakit nagtayo pa siya ng ganyan? At tapos, kung magsalita pa siya ikwan, siya ang magaling, hindi ba? Yung korupsyon daw, ilabanan natin eh, hindi ba? Ay, ay ayan na nga, mga ipokrito, hindi ba? Mga ipokrito. Kaya ganyan ang nangyayari sa kanila. Pero nga, ang kinukuhan ko dito, nilalakad ko dito, yung kasalanan, yung breaking the law is sin. Lawlessness is sin. Or vice versa. Sin is lawlessness.
or breaking the law is lawlessness. Ay ayan lang ang ginagawa nila. At saka yung if we deliberately, may nagsasabi na sa iyo na mali yan. Pero ginagawa mo pa. Ay anong tawag diyan? Yan nga, matigas ang ulo, hindi ba? Sinabihan na si Chis Escudero na huwag mo labagin ang konstitusyon. Ay ayaw niya, ay nilalabag niya talaga. Ay there no more remains a sacrifice for sin. Wala na. Kaya ganyan nga, ay parang parusa na yan sa kanila. Hindi ba? Kayo po, ano po ang masasabi nyo? Matindi po itong verse na binigay ko. Ngayon ko lang ginamit ito, yung Hebrew 10:26. Bihira kong gamitin yan. At nagagalit sa akin ang mga baptist pag ginagamit ko ito. Pero kaibigan ko mga baptist kasi ang nagturo sa akin mga baptist din eh. Marami nagturo sa akin dun sa Saudi. Pero hindi ko nahalata na mga sari-sari pala sila. Sari-sari. Meron ding Jesus is Lord eh. Galing kay Villanueva. Pero karamihan mga kwan, yung mga kwan, mga kalaban ng kwan, may mga kwan din kasi yung mga oneness ganyan, pero saglit lang umalis din sila na nagturo sa akin. Ngayon ay basta ang nilalakad ko po dito ay yung paglabag sa batas ay kasalanan yan at may karampatang parusa yan. Opo, may karampatan yan. At yan ang nangyayari dito kay Chis Escudero. Ay walang natin, baka kung saan aabot yan. Pero ako, natutuwa ako na hindi doon sa napaparusahan siya, kung hindi para magbago siya. Opo. O kaya makita ng mga tao para hindi siya tularan. Ayan po ang gusto ko. Kaya minamagnify ko yung ganyan. Sige po, hanggang dito na lang po, at dalayan ko po sa Panginoon sa ating pakikinig po ay magkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya, sa Panginoon po, at muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.